Hello! Si Rowena Bisnet ito. Kumusta na po kayo? Ngayon, ang i-explain ko sa inyo is all about the X-curve concept. Sa buhay natin ay meron tayong tinatawag na financial life. Itong line, pataas, ay tinatawag na the law of building wealth. At ang line naman na pababa, ang tinatawag na the law of decreasing responsibility. Itong line pataas ay tinatawag na money line. At ang line naman na pababa ay tinatawag na responsibility line. Bata pa lang tayo, wala pang savings, mag-start pa lang tayo ng trabaho, pero ang responsibilities natin ay napakataas na. Ito yung ating mga big responsibilities sa ating sarili at ganun din po sa ating family. Food, shelter, clothing, health, education, and loans. Kailangan magtrabaho para magkaroon ng active income para matustusan natin ang ating big responsibilities. And take note po, itong big responsibilities na to ay permanent. Kaya, habang tayo ay bata pa at kumikita, kailangan natin pataasin ang ating money line para magkaroon tayo ng high savings. Nang sa ganon, itong ating big responsibilities at ang ating responsibility line ay bumaba. At sa pagtanda natin, ay wala na tayong responsibilities. Meron na tayong magiging passive income once tumaas yung at pinataas natin yung ating savings at inilagay natin ito sa investment. So meaning to say, ang magkakaroon tayo ng passive income, and that passive income means your money works for you. At once na meron kang passive income, magagamit mo ito sa pagtanda dahil wala ka nang kakayanan magtrabaho. So that means to say, your savings, your investment will be the one to work for you. So, itong mga needs natin, itong food, shelter, clothing, syempre may bills tayong babayaran, ay magkakaroon tayo ng magagamit or we can survive. It's because we have the so-called passive income. And then, because of the passive income that we are going to receive, makakapag-travel tayo. Bigyan din natin ang ating health. Lalo na, tumatanda na. Kailangan, inaalagaan din natin ang ating sarili at kalusugan. Pero, sa life natin, meron tayong tatlong if. Ano po yung mga tatlong if na yun? Na kailangan nating paghandaan dahil ito ay hindi napipigilan or maiiwasan. Ito yung first. What if we die too soon? Di po ba malaking problema talaga yan? Kailangan meron tayong protection at nang hindi konsumisyon ang ating iiwan sa ating family. Kailangan meron tayong life insurance or instant money na maibibigay or maiiwan sa family natin para hindi mag-downgrade ang kanilang buhay. What if we live too long naman? Siyempre, gusto din natin mabuhay ng matagal. Kailangan natin ng investment para ito yung bubuhay sa atin. Once may passive income ka, we are living off the interest of our money. Habang tayo ay nabubuhay, hindi maiiwasan magkasakit. Kailangan natin ng healthcare fund. Pag nag-work ka, meron kang short-term healthcare. Pero, once nawala ka na sa work mo, ang healthcare na yon ay wala na rin. Kaya, we need to have a long-term healthcare. Para sa pagtanda natin, ay meron tayong magagamit, pambili ng gamot or para sa ating mga pang-maintenance, at if ever man, wag naman sana, ma-hospital tayo, ay meron tayong magagamit para sa hospital bills. Ang tatlong if na to ay hindi natin maiiwasan or mapipigilan. Pero magagawa natin itong paghandaan. Ang kailangan lang, magplano at maglagay ng investment. At kumuha ng health protection sa iyong sarili. Yun lamang po. Marami pong salamat sa pakikinig or panunood sa aking video. Please like and share, also subscribe, at kung meron kayong tanong, just send me a message or leave a message. Thank you so much. Bye!